everyone! Good evening and welcome back again to my channel. So tonight, meron lang po akong i-check sa inyo. Ayan, share ko lang din naman kasi gusto ko rin malaman kung ano yung opinion nyo or any suggestion kung ano yung dapat kong gawin or hindi lang yung hindi lang yung kung ano yung dapat kong gawin. Ano sa tingin niyo? Ano sa palagay niyo kaya yung iniisip niya at bakit ayaw niya sa amin? Ayan. Yung sa kabilang pwesto kasi is, kasi yan, dati, sila, sari-sari store din, yung business nila. Dito sa kabila is nagtitinda sila. Mayroon din silang sari-sari store, pero maliit lang naman. Ayan. So, ngayon is, i-share ko lang sa inyo. Gusto ko malaman kung any opinion nyo, ayan, kung ano yung pwede nyong masasabi sa klase ng taong ito, ayan. First namin dito is, nung mga ilang buwan pa lang kami nag-ooperate dito sa aming tindahan. At saka sila din ay may konting sari-sari store. Ayan. So, ngayon, yung sa katabi nila is, merong nag-rent. Tapos, hindi sari-sari store, pero pagawaan na siya ng pansit Mickey. So, yung nagre-rent na pagawaan ng may-ari ng pagawaan ng pansit Mickey is umalis siya doon. So, nag-stop siya. Ayan. So, ngayon, nag-inquire kami kung available ba for rent yung space. Ayan. So, sinabi namin doon sa papa niya, doon mismo sa may-ari is available ba yung lugar for rent ba. Ayan. So, sabi noon ni Sir Ben is lang siya, hindi pa daw settle yung account or hindi pa daw settle yung lugar na yon doon sa may-ari. Yung nag-rent before na gumagawa ng pansit. Ang hirap i-explain. Ayan. So, hindi pa daw settle yun. So, sabi ko, sir, if ever available, pwede ba kami mag-rent dyan? So, yun yung sabi ko doon sa may-ari. Pero, doon after a month, so, nag-follow up ako doon sa anak niya, which is may-ari noong tindahan ng maliit na sari-sari store din. So, sabi niya, hindi pa daw settled again. So, naghintay kami ng mga ilang araw or mga ilang buwan. Ayan. So, hanggang nagtaka na lang kami na biglang nag-open yung space. Tapos yung pag-open ng space is na siya, iba na yung nag-rent. Iba na yung nag-rent, which is yun na yung nagpo-furniture na doon sa space na yon. So, sabi ko sa asawa ko, tingnan mo may nag-rent na pala doon sa space na in-inquire natin dyan sa kabila. Diba nag-inquire tayo last month, nag-follow up tayo kung okay na ba for rent, na available na ba for rent. So, yung anak niya nagsabi hindi pa daw. So, nabigla na lang kami, biglang nag-open yung furniture dyan sa space o dyan sa pwesto na balak sana namin lipatan. So, nagtaka ako. Ayan, so binawaliwala namin yon. Ayan, so tapos yung tindahan noon nila is nag-close. So, nag-close yung tindahan nila, yung sa anak ng may-ari kay Uncle Ben. Tapos yung yung furniture after nung mga ilang buwan is nag-close din. Nag-close din yung furniture shop na nag-rent dyan. So, kasi masyado yung mahal doon, mahal yung rent, 10,000 per month, tapos hindi masyadong mabenta yung furniture na product nila. Ayan. So, lumipat sila sa ilang lugar. So, ngayon, nung nag-close na, in-inquire ulit namin yung anak ng may-ari kasi yung may-ari is bedridden na kasi siya. So, yung may-ari is may sakit na siya. So, hindi siya nakakapunta dito sa area. Ayan. So, yung anak lang niya, yung palagi namin, yung tinatanong if ever may inquire kami. So, ngayon, open na for rent. Tapos, sabi niya sa amin, nag-inquire ulit kami kung pwede ba kami mag-rent doon if ever available ulit. So, sabi niya is, may nakauna na sa amin. 3 beses kami nag-inquire at
At hindi lang 3 beses, no? At marami talagang beses kami nag-inquire sa kanya if ever na pupunta siya dito sa tindahan at bibili. So sabi niya may nakarenta daw doon nauna sa amin. Ayan. So ngayon mag-o-open na yan sa kabila. Actually, nire-renovate pa lang nila yung area kasi magbebenta daw sila ng itlog at saka mantika at saka mga frozen foods o di ba kaya bigasan. Yun yung sabi nung magre-rent dyan. Kasi tinatanong niya kami. Ngayon is tinatanong niya kami kung actually nag-o-observe din siya dito. So, last night lang. So, sabi niya, marami palang tao dito. Kasi sa tindahan, dyan sa labas namin, is maraming nagiinuman ng mga padjak driver. Maraming doon nagtatambay ng mga teenager. Ayan, kasi nga nasa highway. Tapos, crossing pa siya papasok doon sa purok namin, dito sa aming barangay. So, ngayon, nagtaka ko. Ang tanong ko, bakit ayaw niya sa amin na kami yung mag-rent doon? Kasi alam niya na matagal na kaming naghanap ng lilipatan kasi nga itong nire-rent namin is kukunin na ng may-ari. Yan. So, ayaw niya talaga is kukunin talaga ni auntie itong pwesto na ririntahan namin kasi sila na daw yung magagamit, sila na daw yung magtitinda at sari-sari store daw. Yun yung naririnig ko at nalalaman ko sa mga chika-chika dito. Ayan. Ayan guys, ito yung store namin. Ayan, nasa highway tapos crossing papasok ng purok. At tapos ito namang may gate na kawayan. Dito sana naman balak namin lilipat. Ito yung lagi in-inquire namin. Saka sa kabila, yun yung tindahan nila na nag-close. So, ang tanong ko lang, bakit ayaw niya sa amin dyan sa kabila na kami yung mag-rent? Ay, bakit ayaw niya? Hindi naman kami yung dahilan. I don't know kung iniisip niya na kami yung dahilan kung bakit nag-close yung tindahan nila. Hindi naman siguro ganun. Nasa tao talaga kung paano niya dadalhin at patatakbuhin yung tindahan naman niya, di ba? Hindi naman siguro namin kasalanan yun kung bakit nag-close yung tindahan niya. Ayan. At saka, hindi namin kontrolado yung isip ng tao kung saan sila bibili. At saka, nasa highway. Pareho kaming nasa highway. At hindi naman ako dyan. Hindi naman ako nandyan sa labas para sabihin or di ba kaya nangihingan yun ng customer na dito bibili sa tindahan namin. Ewan ko bakit ganyan siya. I don't know kung ano yung nasa isip niya at ayaw niya talaga sa amin. At least maraming beses na kami nag-inquire sa kanya na na kami yung magre-rent sa space na yun, pero ayaw niya talaga. Ayaw niya. Bakit? Ano kayang iniisip niya? At saka ano masasabi niyo? Wala din akong idea. Siguro kung galit siya sa amin, kung may galit siya sa amin, hindi naman siguro siya bibili dito, pero bibili din naman siya dito sa amin, pati yung mga anak niya. Meron pa kayong idea bakit? Paki-comment nga kung bakit. Ay ako, ano sa tingin niyo? Pati ako nalilito din. Wala akong idea. I don't know. Wala akong alam. Wala akong idea. At saka sumasakit ulo ko. So, kakaisip kung saan kami lilipat. Kasi, kukunin na niya yung pwesto dito. Kasi sila na daw yung gagamit. Magtitinda din daw sila. Kinausap namin siya na sana bigyan pa kami ng mahabang panahon para makakita ng pwesto kasi until now hindi pa kami nakakita ng pwesto at saka hindi madaling makakita ng pwesto na lilipatan, okay? At hindi rin kami pwedeng aalis na lang dito na walang lilipatan kasi oh my God, ang bayarin namin dahil hindi pwede kaming walang income kasi pareho kaming mga asawa na walang trabaho. Yung asawa ko wala pang trabaho. Ayan. So, ayan, na-share ko lang namin sa inyo. Wala akong ibang ma-check kasi naguguluhan utak ko. Ay, nako buhay. Ito isa to sa mga pagsubok bilang isang negosyante. Lalo-lalo na pag nagre-rent ka. Ay, naku. Well, anyway, laban Japan pa rin, no? Ang susuko talo. Pagsubok lang yan. Negosyante tayo, diba? Yeah, that's it for today's video, guys. Na-share ko lang din sa inyo. Na-share ko lang din naman sa inyo. Baka may idea kayo. Ayan, that's it. Bye! And gracious everyone. God bless and happy selling.